Mapagpalang araw. Oh. Amen. Tatlo po kami dito. Ito po naman ang isa. Si Morning. dating chairman Guillermo Saldana. Kata ka nga, chairman. Mamaya na. Mamaya na tumatawad. Sige na, mamaya. Yan. Narito po tayo para magbasa ng Biblia o mag-share, ika nga, bahagi Amen. ang salita ng Diyos na nakasulat po sa kasulatan. New Testament lang, hindi bali kahit New Testament, importante may dala tayong Biblia. Bukas sasamba na ako. Mahirap naman kung wala tayong Biblia dala, hindi lalabas. Mga Baka hearsay lang. sabi nga ng iba, baka nagyayabang ka lang. Ganun ang mga sinasabi ng tao. By the way, ako po stroke ako. 6 na taon na akong stroke, ano? 6 years and 6 months. Uy, may namatay doon ah. Si brother, stroke din siya. Ilan taon ka na brother stroke? 7 taon na siyang stroke. Kaya tinanong ko siya, pagpasok ko, kumusta na? Ito, walang pagbabago. Ito naman, stroke din po ito. Pero hindi ko alam kung ilan taon ka ng stroke? 2 years. O, 2 years, mas bata ito sa amin. Pero alam niyo po ba, nung araw, ayan, nakikita niyo ha, gusto niyang mamatay. Nang tinanong ko siya, ba't gusto mo nang mamatay ka ako? Sabi niya, nahihirapan ako eh. Oh. Pero nung chairman ka, ba't hindi mo sinabi gusto mo na mamatay ka ako? Kaya kasi nga, wala siyang dinaramdam. Yeah. Yun, 20 years, wala nangyari. Kaya, karamihan ng tao po, pag may sakit, alam niyo yung, ang maraming sakit eh. Ang grabing sakit, itong stroke. Mula sa utak, apektado. Lalo na kung meron pang epektado sa mga parte ng katawan mo. Kaya ko naman, biyaya ng Diyos. Oh. Okay, praise the Lord. Kailangan, yan, yung ginaganyan mong sabayan. Hindi yan, balikan mo yan. Napakaganda. Yung dugo mo, doon sa buto natin sa gitna, yun ang maganda. Nagsisirculate. Kanya lang, pag merong epektado sa kamay mo, ito o ito, hindi mo may taas yung isa. Kanya lang, kailangan ang gawin mo, mag-concentrate ka. Sige, batay na po sa stroke. Sa exercise. Pinakita ko lang sa inyo. Ang technique dyan, kagaya nung katatapos ko lang mag-Bible study doon sa isa, 2 taon pa rin diyang stroke. Sabi niya, lagi ako nahihilo. Kaya kasi lagi siya nakahiga. Pag lagi kang nakahiga, mahihilo ka talaga. Pag upo ka at tatayo, kasi nga, pag nakahiga ka, hindi na masyadong nag-generate ang mga dugo mo. Circulation. Sige, Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami Amen. sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isip ng mga tao upang sa ganun magkaroon kami ng tamang kaalaman. Salamat po sapagkat ang inyong turo at aral Amen. ay pagkain ng aming kaluluwa. Amen. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, ang pinaka makasalanan, baka hindi kayo makapaniwala, na merong, basahin na lang natin ha. Tingnan nyo po yung patutuho ni Pablo. Si Pablo ang nagsabi sa Biblia
lahat ng tao nagkasala. Yes, amen. Isa po sa aral ni Pablo yan. Sa Roma, basahin natin ito, no? Roma chapter 3. Ito, meron tayong babasahin. Sabi niya, sapagkat ang lahat, kita niyo, lahat na niya, wala na siyang tinira. Amen. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero iba si Pablo, ito ang kanyang patuturo. Unang Timoteo chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Yung gawain ito, yung pangangaral ministeryo. Sapagkat ako'y minarapat niya at inirang maging lingkod. 13. Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Bagamat noong unay, nagsalita ko laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya at nilahit. Ganyan kagrabe si Pablo noon. Sa kabila nito, kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Yan. Lahat ng ginawa niyang yon, ang sabi niya, kasi hindi ako naniniwala sa Kanya eh. Kaya ako nagawa iyon kay Jesus. Alam niyo po, dito meron tayong isang babasahin dito. Sa libro ng San Lucas, yung nakapako sa cross, sila Jesus. Tingnan niyo, Ito, sa San Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yung mga namusig sa kanya, yung nagdemanda sa kanya, lahat. Anong sabi ni Jesus? Lakas Ama, patawarin mo sila. Ang dahilan, hindi nila nalalaman ang ginagawa nila. Yan din po sabi ni Pablo. Amen. Kaya kung nagawa ito kay Jesus, inusig ko, nilay ko, lahat ng masama ginawa ko sa kanya. Amen. Kasi nga, hindi pa ako naniniwala sa kanya. Kita niyo? Kaya lahat ng tao, pag hindi ka naniniwala kay Jesus, yan kagaya ka ni Pablo. Ano sabi ni Pablo sa kanya sarili? O, tuloy natin. Dito naman sa ito namang sinabi niya na sa 1 Timoteo 1:14. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Binless po pala siya. Kalagip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi narito ang katotohanan dapat tanggapit paniwalaan ng lahat ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ganon ituring ni Pablo ang sarili niya. Anong sabi niya?
ako ang pinakamasama. Siya rin ang nagsabi, lahat tayo nagkasala sa Diyos. Pero grabe siya. Ako yung pinakamasama sa lahat. Yan po yung pagamin ni Apostol Pablo. Ako yung pinakamasama. Eh bakit? Aba, ibang klase eh. Ibang klase. Anong ginawa niya? Hindi pa. Grabe yung ginawa ni Pablo. Yung paggamin niya at yung salita ni Jesus, tingnan nyo ang salita ni Jesus. Doon sa Gawa 26. Yung lahat ng sinabi ni Pablo dito, okay, basahin muna natin huli, ano? Yung sinabi ni Pablo, yung kanyang confession. Anong sabi niya? Ito, sa unang Timoteo 13. Bukod dito, inusig ko siya. Nilight. Anong ginawa ni Pablo? Ang paggamin niya? Nagsalita ako laban sa kanya. Antikristo pala ito si Pablo nung araw. Antichrist. Nagkasalbahay ng araw. Nagsalita ako laban kay Jesus. Antichrist pala siya. Ano pa? Inusig. Nilight. Pero ano sabi niya? Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos. Hindi ko nalalaman ng aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Wala siyang paniwala eh. Kaya niya nagawa. Eh, nung araw mga tao yan. Kaya ang sabi ni Jesus naman, yung mga umabla sa kanya, yung mga sundalo, nagdala sa kanya para siya patayin kasama ng dalawang tulisan o salarin. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Alam niyo kaibigan, lahat naman tayo ganito tayo eh. Nung wala pa tayong tamang kahalaman, nung wala tayong pananampalataya kay Jesus, wala rin naman tayo para tayong Pablo noon eh. Kaya makasalanan tayo. Sana kayong mga hindi pananampalataya kay Jesus, panahon na isuko nyo ng buhay nyo kay Jesus. Siya po ang ating tagapagligtas. Napakahirap kung abutin tayo ng kamatayan na wala pa tayong tamang pananampalataya. Yung iba sabi nila may pananampalataya naman ako sa kanya eh. Ayan nga, pinatato ko na nga sa likod ko eh. Pinatato ko na sa balikat ko, pinatato ko na sa dibdib ko. Sigurado ka ba? Hindi yung nakatato niya, kaya siya nga talaga yung mukha niyan. O baka naman ibang mukha yan. Kasi sa Amerika, meron ka kamukha doon. Sabi niya, kamukha ko yan. Isang aktor yun, aktor. Kaya tayo bilang mga tao po, nagkasala tayo sa Diyos. Wala pong kabayaran ng kasalanan. Wala, kayo, ako, lahat tayo, hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin. So, sinong nagbayad? Si Jesus. Tingnan natin anong sabi niya. Ni San Pedro. Dito sa unang Pedro. Chapter 2. Sa 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus,
dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Bigat ng ating kasalanan. Mabigat talaga, kaibigan, ang kasalanan natin. Yung pasan-pasan ni Jesus na krus, yung Via Dolorosa, ito yung kalsadang dinahanan niya, bato-bato, paakyat, bundok, na pasan-pasan yung cross. Ganun po kabigat ang kasalanan natin. Ilang beses siyang nabuwal. Ilang beses nabuwal si Jesus. Dahil po sa kasalanan natin. Kinuha niya ang kasalanan natin, kaibigan. Tayo ang dapat maparusahan, pero kinuha niya. O, sabi ni San Pedro, anong sabi? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung kung nalalaman lamang po natin, kaibigan, na yung kasalanan nating lahat, dinala ni Jesus sa ibabaw ng krus, doon siya nalagutan ng hininga. Kung naniniwala ka, kaibigan, dapat mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang ipalit natin. Pero hindi eh. Ayan, malapit na naman yung Semana Santa sa susunod na buwan. Ipagdidiwang naman. Andyan yung nagpapakahirap ang katawan, pinapalo, yung ganon. Sinusugatan sa likod ng blade at saka kaya bubog. Yung bagong blade, nilalagyan pa nilang alcohol. Kung talagang matapa ka, huwag mo lalagyan ng alcohol. Takot silang mamatay. Bubuwasan nilang alcohol para ma-disinfect. Tapos na gano'n, masusugat. Ipapano ganyan, yung may bulilyo. Pag kami natanggal na bulilyo, balik na uli. Balik na naman. Sa isang taon. Ginagawa nila yon pag may interview siya sa television, ano sabi nila? Nagbabawas ng kasalanan? Ano ba yan? Hindi Bombay yan, Diyos. Kung magtanggal ang kasalanan, lahat tanggal. Hindi naman sinabi ng Diyos magpakahirap ka. Wala sinabing ganun, magpahirap ka. Pahirapan mo yung katawan mo, gumagapa ka sa kalsada, mainit. Biglang bubuhos ang ulan. Naglalakad sa kalsada, walang tsineras. May mga loko-loko pa. Kunwari, painumin ng Diyos. Yung pala, may kasamang gin. Pagdating sa dulo, lasing yung piniti. Sa amin ganyan nung araw. Nung sa bata ako, nasa probinsya kami. May mga kapitbahay ako na ganyan, nagpapaano sila, piniti siya. Eh, palibasa, mga magbabarkada, ang ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng gin. Hindi makapagreklamo. Nagpipiniti siya. Hindi siya makareklamo. Magre-reklamo na lang yan pag natapos na. Anong sabi niya? Putang ina mo, pare. May alak pala yun. Pagkatapos na piniti siya, lasing. Kaya pala lumalakad sa kalsada. Hindi na diretso. Yung palang pinapainom na may itlog na Walis Diyos. Meron parang Ginebra San Miguel yan, markang demonyo. Bata naman ako, tuwa-tuwa naman ako nung araw.
Natuwa naman ako, no? Eh, bakit? Yun nga, nagpipiniti siya raw. Pero anong ginagawa niya? Ginagawang sarswela, kaibigan. Ang kanilang ang kanilang penitensya. Walang utos ang Panginoong Yesus na pahirapan mo katawan mo, kaibigan. Ang tanging kailangan lamang, isuko mo buhay mo kay Jesus. Oh. Total, dinala naman ni Jesus ang iyong kasalanan eh. Ba't kailangan pahirapan mo pa yung katawan mo? Eh di sundin mo na lang yung sinasabi ni Jesus. Sa Mateo 4, yung nagpipiliti siya po mga kababayan ko noon, sinukwento, mga patay na po yun. Kasi bata ako, may edad sila sa akin. Kaya ngayon, matagal na sila namatay. Ito po sinasabi ni Jesus, panguli, 4:17 ng Mateo. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ng mag-ari ang Diyos. Ang kailangan po pala, magsisi tayo, kaibigan. Confess, kagaya na nakapako sa krus. Jesus, alalahanin mo ko pag nasa kaharian mo, naghahari ka na. Ano sa lagot ni Jesus? Oo, ngayon din isasama kita. Wala na siyang magawa, nakapako sa krus. Pagkatapos ng depensa si Jesus, labas sa kanyang kapwa sa larin. Ang sarili na naman niya ang nilapit niya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na sa iyo. Kaibigan, panahon na ng repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at manumbalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa liwanag ng iyong salita na binasa po namin mo ango sa Biblia. Ang Biblia pong ito ay The Gideon International. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 97. Ito po, nandito yung dating chairman. Yung dating chairman dito yan, 97. Kanya lang, wala na siya ngayon. Meron siyang karamdaman. Meron siyang karamdaman, kaya hindi na siya pwedeng sumali. Kasi nga, may sakit eh. May stroke na. Sige po, ganito na lang yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si Brother Ricky. Ano pangalan? Brother Gemo. Yan. God bless us all po, Barangay 97, Zone 86, Tondo, Manila. Bayo.